mag-subscribe ka na. Hello, hello, Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi ba pa imbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty. If you are here tonight, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Nalala- Hindi ko alam kung paano ako magsisimula mga buweks. Naloloka ba? Kinikilig ako. Nakakaloka ito mga works, no? Kasi kanina, ay, namatay yung, yung light natin. Wait lang, ako kuha ng isa pang light. Diyan lang kayo. Ayan, we're back. Pasensya na. Hindi ko pala na-charge yung, yung isang light ko. But anyway, nandiyan pa rin yung kilig, no? Kasi kanina, kwento ko lang sa inyo, nasa restaurant kami. So, I treated my family, no? Si Gabriel at si Rob ng dinner. Ayan, kasi nga, may bago tayong job, di ba? Second job. So ngayon, habang naghihintay kami ng pagkain, tapos nagbabrowse lang ako sa phone ko, biglang nakita ko mga buweks confirmed ang Atisa Manalo. Di ba? Nakakaloka ito. Kanina lang sa live natin, pinag-uusapan natin itong si Atisa Manalo, kung totoo ba yung kumakalat-kalat na balita na lalaban ito, di ba? Pero ayun nga, parang mga nakikita ko naman doon candidacy niya, yung candidacy niya sa pagtakbo sa councilor. But anyway, talagang nagulat din ako, kumbaga unexpected ito, mga Wex. Talaga namang sumasakit ang ulo ko. Sabi ko kaagad sa partner ko, wait lang kako kasi dumating na yung pagkain. So nag-edit ako. Sabi pa ng anak ko, eat your food, daddy. Sabi ko, wait lang. Sabi kong gano'n. So ngayon, ayun, habang kumakain ako, mabagal lang ako kumain. Tapos super editing ako, no? Ganyan-ganyan. Tapos, minessage ko agad yung ating digital creator. Naloloka ako. Buti na lang hindi niya pa natatapos yung ginagawa niya. Sabi ko sa kanya, stop ka muna dyan sa editing mo kasi si Atisa Manalo representing Quezon Province. Nakakaloka ito. Naloloka talaga ang mga boys. Nako, talagang ngayong araw na ito, sirang-sira ang buhay ko. Basag na basag ang aking mga favorites, hot picks, ganyan-ganyan, di ba? Ay nako, Atisa Manalo, kasalanan mo itong lahat. Mag-sorry ka! Charito, So, ayun ang nakakaloka. Ito mga boys, no? Natatandaan nyo nung nasa Vietnam tayo, di ba? Yung kinover natin or nanood tayo ng Miss Cosmo or Cashmo, Jiwa, natatandaan nyo yan. May nagtanong sa inyo na posible bang sumali pa ulit si Atisa Manalo ng Miss Universe ngayong taon, di ba? Nung 2024 yun, nasa October, nasa tayo, Vichin tayo. Ang sagot ko sa inyo, yes. Natatandaan nyo yan, di ba? Kung natatandaan nyo sa nagtanong sa akin. Tapos, may mga nag-comment doon, hindi yan posible kasi title holder siya ng Miss Cosmo. Well, ang explanation ko diyan nagkatotoo. Kumbaga wala naman akong source no kung saan ko nakuha itong binuga ko sa inyo. Basta yun lang yung pakiramdam ko, ayon lang sa mga nakita ko no sa organization. Tulad ng sinabi ko sa inyo, yes, posibleng sumali pa ulit siya kung gusto niya. Kaya nga lang tatakbo nga siya ng counselor, sabi nyo, this year, di ba? But anyway, sabi ko, yes, posibleng sumali ulit siya kung gusto niya. Kasi, yung Miss Universe of Philippines, yung stage na yan, yung production, is all about Miss Universe competition lang, di ba? For Haluda Universe. Kasi yan ang gusto niya, ayaw niya na may ibang corona. Ngayon, kino-corona yung Miss Eco International, Miss Charm, at saka Miss Cosmo, right after ng pageant, di ba? Pag wala na, hindi na naka-live, di ba? So ngayon, sabi ko sa inyo, yung Miss Universe Philippines is only Miss Universe Philippines. So yung mga binibigay na corona, off-cam, yan, kumbaga parang nasa umbrella siya ng Miss Philippines, di ba? So parang, ang nangyari, yung corona ni Atisa Manalo ay hindi siya nakipag-compete sa Miss Universe Philippines. Parang ganun, parang ibang kompetisyon yung nilabanan niya. Kaya nga lang, ayan, syempre, doon pa rin sila lumaban sa Miss Universe Philippines. Parang ganun, it's quite a bit tricky, no? It's quite a bit confusing, pero ako nagigets ko yan. Sabi ko nga kung iisipin nyo, itong Miss Charm, let's say itong Miss Charm, Miss Cosmo, Miss Eco, parang different competition sila.
dito sa Miss Universe. Pero iisang entablado lang ang kanilang pinaglabanan at nagkatotoo nga, di ba? Kasi ang sabi ko sa inyo di ba may nagtanong sa inyo noon, sabi nyo, reigning queen siya, ganyan-ganyan, so hindi siya pwedeng lumaban kasi nga reigning queen siya. Magpapasa siya ng corona. Ang natatandaan kong sagot ko sa inyo noon, it doesn't matter kasi ibang pageant yung, kumbaga ibang corona yung kay Atisa Manalo, nasa umbrella yan ng Miss Philippines or the Miss Philippines. So ngayon, kung sasali si Atisa Manalo at reigning queen nga siya ng Miss Cosmo, well, meron namang ibang pwedeng magpasa ng corona doon sa mananalo sa 2025 for Miss Cosmo. Hindi kailangang si Atisa Manalo. Di ba? Natatandaan nyo yan? Nakakaloka. At ngayon nga, nagkatotoo mga buweks. Ano ba yan? Ang galing-galing ko. Charing. Wala lang, natutuwa lang ako. Sobrang natutuwa lang ako. Kasi maraming nagsabi na hindi siya pwedeng sumali kasi nga ganito ganyan. Reigning queen siya. But ayan ngayon, nagkatotoo mga buweks. Nagkatotoo. Kinikilig ako. Nung nakarang araw, sinasabi ko lang sa inyo, I think last week yun, no? Parang sabi ko, nagdadalawang isip akong manood ng Miss Universe. Kasi, ibig sabihin Miss Universe Philippines, kasi nga, since nandyan si Iliana Maria Aduana, nandyan si Winwin Marquez, at saka yung mga iba pang bigatin, no? Si Katrina Ligado, ganyan-ganyan. Tapos 'di ba nung nag-withdraw nga si Maureen Montaigne, sabi ko 'di ba parang nalungkot ako. Parang ayoko nang umuwi. Pero ngayon mga buweks, ano ba? Atisa Manalo 'yan, di ba? Eto sa totoo lang, no. Nakita ko ang mga syupit bahay natin, mga Indo ay talaga namang nagtaasan na mga kilay nito. Talaga daw wala itong kasawaan sa paglaban, wala daw itong kasawaang matalo. Nakakaloka itong mga Indo na ito Talagang simula nang lumabas na ngayong araw na ito, ayun nga, nauna pa ako, no, nag-post kasi, ibig ko sabihin, may nakita kasi ako sa Instagram, pinost ko na, wala pa yata nagpo-post sa Facebook. Di ayun, nag-trending na, di ba? But anyway, ayun, nag-react na yung mga Indo, mga syupit bahay natin. Sabi nila, matatalo na naman daw to, kasi nga daw, ang katapat lang nito ay si Ketut Permata Julia Street dahil daw pinaimburnal niya ito sa Miss Cashmo nung last year. Kaya daw dapat ay ipadala din ito si Ketut sa Miss Universe ngayong taon para daw ilang paso ulit itong si Atisa Manalo. Nakakaloka talaga itong mga Indo na ito. Feeling nila sila na talaga yung pinakamagaling sa mundo ng pageantry, di ba? Akala mo talagang may mga ibubuga sila kung alam naman natin, kung di pa natin alam, di ba? Nagkaroon nga ng ano diyan, luto-luto, di ba? Ito lang ang maganda dito. Well, katulad nga ng sinabi ko sa live natin kanina, sabi ko siguro kung magpahinga muna si Atisa Manalo. She been through a lot. Lumaban ng Miss Universe Philippines and then lumaban ng Miss Cosmo tapos niluto-luto siya doon. I think she needs a break. And then ituloy niya yung candidacy niya sa pagiging counselor and then come back stronger, di ba? Pero ngayon ay talaga naman, ayan, binasag niya ang kanyang katahimikan. Hindi, kung natatandaan nyo, nabanggit ko pa yan nung last year. Nung last year, di ba, sabi nyo, hindi lalaban siya ng pagiging counselor. Kung natatandaan nyo, yung nagko-cover tayo ng Miss Grand International, ang sabi ko sa inyo, it doesn't matter din. Kasi, kung manalo man siya sa pagtakbo niya sa pagiging counselor, pwede rin namang magkaroon ng mga excuses kung sakaling gusto niya talagang lumaban, di ba? Basta mga ganun yung mga paliwanag ko. Ayan na nga, nagkatotoo na mga buwengs. Hindi ko kinakaya ito. No? But anyway, ito nga mga Indo feeling nila talagang napaka-entitled nila at sila daw talaga ang powerhouse ngayon dahil isang Atisa Manalo ang kanilang nailampaso sa pamamagitan ni Ketut Permata Julia Street. Talagang etong mga Indo na ito talagang big threat sa kanila si Atisa Manalo, di ba? At ito lang mga buweks, no? Panigurado yan. Maganda yung ginawa ni Atisa Manalo, sa totoo lang, no? Bakit? Kalalaban niya lang na Miss Cosmo last year, no? And nung last year, talagang maingay yung pangalan ni Atisa Manalo kasi nga may mga kumakalat-kalat na balita, no? Yung mga he said, she said, na bet ni Haluda Universe si Atisa Manalo, Jimwa. So ngayon, syempre itong si Bawang, di ba? Syempre, galit na galit ito kay Haluda Universe dahil nga ayan, gusto niya talagang ilampaso ang Miss Universe organization dahil nga sinubukan nitong bilhin ang Miss Universe organization pero nilampaso siya ni Mother, di ba? Ni Mother Haluda Universe, di ba?
So ngayon naghihiganti kaya nga ano ba 'yan, nabubulol ako. Kaya nga ngayon ayan, merong Miss Cosmo, 'di ba, para ipantapat at ilampaso daw itong Miss Universe organization. Ngayon, confirmed na 'no, sumali itong si Atisa Manalo sa Miss Universe Philippines 2025 ngayon. Malaking sampal ito sa organization ni Bawang. Alam niyo kung bakit? Kung halimbawang si Atisa Manalo ang makokoronahan at hindi naman imposible yan dito sa Miss Universe Philippines 2025, no? Tapos siya ang mananalo sa Miss Universe. Ay, syempre alam na alam ni Hello the Universe yung laban ni Atisa Manalo sa Miss Cosmo. Panigurado yan. Sinisilip yan ni Hello the Universe, di ba? At alam ni Hello the Universe kung paano sinuportahan ng ating mga kababayang Pilipino si Atisa Manalo, lalo na sa mga votings, di ba? Ngayon, kung mananalo si Atisa Manalo sa Miss Universe Philippines at sa Miss Universe, malaking sampal ito sa Miss Cosmo. Talagang lulubog paimbornal ang Miss Cosmo organization ni Bawang Diva. At ito pa ang isa, syempre nagbabardagulan din itong si ewan ko ba dito sa mga ito, si Papa Nawat, di ba? Ang Miss Grand International at saka si Hello the Universe. Ngayon, ayan, kung si Atisa Manalo ang ipapadala sa Miss Universe ngayon ay talaga namang makikita ng buong mundo kung paano sumuporta ang mga kababayan natin kay Atisa Manalo, di ba? Sa Miss Universe. At syempre, makikita yan ni Papa Nawat, di ba? So talagang bardagulan to the max ito mga Wex. Kung sakaling si Atisa Manalo ang maakasungkit ng corona ngayong taon ay, at lalo naman hindi imposible yan. Tingin ko dito kay Atisa Manalo, panigurado siguro may plano talaga siyang tumakbo no, ng pagiging konsehala. Pero tingin ko napag-isipan niya na yan. Napag-isipan niya na yan. Kaya nga lang, may dumating si Maureen Montano and then siguro, nag-back out si Maureen Montaigne and then since handang-handa naman si Atisa Manalo at may datong naman ito, di ba? Hindi ito putyo-putyo, alam nyo na, isang di-kalibre, very high caliber candidate. Only in the Philippines powerhouse certified, o di ba? Kayang-kaya nito makipagbardagulan anytime at panigurado ako talagang gagastos na naman ang lola nyo, di ba? At naniniwala ako, ngayong pagbabalik, eto sa pagbabalik ni Atisa Manalo, naniniwala ako, stronger ang ipapakita niya sa kanyang kalibre, no? Napaka-strong ang ipapakita niya. Siyempre, fresh pa lang yung nangyari sa kanya nung Miss Universe Philippines 2024. Nasa fighting form pa rin ito, di ba? Ngayon, naniniwala ako sa pagbabalik ni Atisa Manalo, talagang pinatibay ito ng panahon, lalo na sa ginawa sa kanya ng Miss Cashmo Organization. Panigurado ko, talagang ito ilalaban ng bonggang-bongga ni Atisa Manalo ito. Talagang ibubuga niya lahat ng kaya niyang ibuga hanggang sa dulo, mga buweks, maniwala kayo nako. Kasi nakita ko siyang lumaban sa Miss Cashmo. Nakita ko siya kung paano niya talagang inilaban ng bonggang-bongga ang Pilipinas, pero hindi niya talaga deserve ang nangyari sa kanya doon, ang kanyang hindi magandang kapalaran, mga buweks, no? So eto lang, no? Ang nakikita ko dito sa Atisa Manalo, maglalabas talaga yan ng mga pasabog. Nakita naman natin yung mga pasabog niya nung last year, di ba? And of course, speaking of Q&A or let's say yung kanyang communication skills, tulad ng sinabi ko sa inyo, yung malapit na papatapos na or malapit na yung kompetisyon, yung coronation night or preliminary ng Miss Universe Philippines, di ba gumanda yung kanyang communication skills? Kung natatandaan nyo yan, nagre-reklamo pa nga kayo mga fans ni Atisa Manalo, sinasabi nyo pa sa comment section, o bakit binablog mo na ngayon si Atisa Manalo, bumalimbing ka na, hindi ganun yon. Kasi maganda yung mga bugahan niya. Kaya ako siya binablog. Kaya ako siya ginagawa ng content. Kaya manahimik kayo, okay? I-appreciate nyo na lang yung effort ko nagpunta ako ng Vietnam, di ba? Ng Vichin at pareho kaming napaimbornal ni Atisa Manalo doon, di ba? But anyway, ito nga, no? Yung kanyang send-off press conference, yung tawag ba doon? Bago siya pumunta ng Vichin, di ba?
'Di ba meron siyang mga interviews doon, sabi ko sa inyo maganda ang mga bugahan ni Atisa Manalo. Bumubula ang bunganga niya sa loob ng 3 buwan mga buweks after na Miss Universe Philippines Competition 2024. Sa loob ng 3 buwan bago ito lumipad sa bansang Vichy, no? Ay talaga namang nag-aral ito para itong nagmasteral at talaga namang bumubula ang bunganga nito at hindi nagtitira ni Abu. Talaga naman ngayon ay kaabang-abang ang isang Atisa Manalo dito sa Miss Universe Philippines 2025 at talaga namang ipapakita nito kung paano niya lampasuhin si Ketut at si Bawang, di ba? Nakakaloka ito mga boys, hindi ko talaga kinakaya, no? Basag na basag ang aking bahay, tsae. Ngayong araw na ito, Diyos ko Lord, parang nung nakita ko yun, hindi na ako nakakain kanina sa dinner na maayos. Parang feeling ko, busog na talaga ako mga buweks. Nung nakita ko itong si Atisa Manalo, sabi ko, my God, hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala na parang naiisip ko tuloy, hindi ko na kailangang bumili or maghanap ng isusuot sa Miss Universe Philippines. Talagang go na go ako dyan, no? Alam nyo na. Parang gusto ko na lang isuot yung sinuot ko, yung nag-red carpet ako, lumapad ako sa red carpet nung coronation night, yung gawang vichin na damit. Parang, I don't know, parang it reminds me the whole journey namin doon ni Atisa Manalo sa vichin. Di ba? Okay lang, mahal kaya yun mga Bex, no? So siguro naman okay lang, carry lang mag-repeat ng clothes, di ba? At least mamahalin yun, di ba? Ayun, so I'm very, very excited and good luck to you, Atisa Manalo, and I'm hoping sana this time ma-meet kita, makapagpa-picture na ako sa iyo kasi 'di ba nagpunta na ako ng Miss Universe Philippines, nagpunta na ako ng Miss Cashmo all the way from Australia. Pero hindi man lang tayo nakapagbeso-beso. Ka dito, ah. Hindi man lang ako nakapagpa-picture sa iyo. Sana this time meron ng pagkakataon, 'di ba? Masilayan mo naman ang aking beauty. Sana ayan mag-picture-picture tayo, 'di ba? Kahit na tsaka ako. Anyway, mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong gabi? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahan. Bye for now, mga buweks, and I love you all at Tisa Manalo. For all the boys. Bye. See ya.